Asek Alejandro, magandang umaga po sa inyo, sir. Morning po. Hello. Yes, Melo. Good morning. Magandang umaga. Opo, ano na po ba? Una-una po, alamin po muna natin kung may epekto na po kahit nasa labas pa itong bagyong si Bobby doon po sa mga lugar na pwedeng lumapit ito. Batanes daw po yung isa sa mga binabanggit, Asek, sa mga sandaling ito. Ngayon na wala pa siya sa PAR, medyo malayo pa, no? But naghahanda na nga tayo para sa kanyang epekto dito sa atin. So, ang Pangulo po kahapon, tama kayo, nagbigay na po ng utos sa atin na talagang mag-conduct ng maagang pag-evacuate, no? Doon sa mga nasa high risk and i-preposition na natin yung mga rescue teams natin, yung ating mga relief goods at saka iba pang mga supplies na kailangan natin para sa pagdating nitong Bobby sa atin. So inaasahan mamayang gabi papasok na yan at meron na tayong mararasang epekto niya. But ang binabantayan natin, Melo, ngayon is yung habagat na atake na medyo malakas din, no? Na pwedeng maka-apekto dito sa ating Western Seaboard. From Regions 1 hanggang sa Mimaropa, sa Palawan. So yan po ang pinaghahandaan natin. Opo, medyo mahaba-haba, medyo kalahati ng Pilipinas na pahaba na ganun ang pwedeng maapektuhan nitong habagat na ito. Although nasa ulunan yung bagyo kung lalapit man po ito. So ano po ang mga paghahanda na binabanggit? Si Presidente po may sinasabi na magtayo ng mga livestock equipment zones o kung ano man yon, tukuyin ang mga alternatibong ruta, magpatupad ng sea travel vans. Magbanal daw po tayo sa mga biyahe, ay inspeksyonin yung mga kritikal na infrastruktura at magbigay ng maagang tulong sa mga vulnerable sectors. Ano na po ang nagawa so far po ng ating mga agencies, ASEC? Since weekend pa, no, nag-monitor na tayo nitong bagyo at nakapagbigay na tayo ng mga early advisories sa lahat ng mga member agencies para nga maghanda dito sa isang super typhoon na inaasahan. So tuloy-tuloy po, naka-heightened alert na po ang ating NDRRMC Operation Center at nakaantabay po ang lahat ng mga member nito, 44 agencies po ito. And coupled with that, tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng mga early warning messages and advisories sa ating mga signal group at sa Viber group para din sa general public, no, through the media. At ang ating pag-ready ng mga evacuation centers, no, na kailangan lalo na sa Region 2 sa Batanes, and itong binabantayan natin na apektuhan ng habagat. Pwede rin na apektado ang NCR dyan, kaya bantayan natin ng maigi itong pagpasok nitong typhoon na ito at epekto niya sa habagat sa atin. So kailangan po talaga mag-ready na tayo, yung mga resources. Ang DSWD ay naghanda na rin ng kanilang mga food and non-food items. Yung ating DOH ay nagre-ready na rin at yung ating kapulisan, yung ating armed forces, Coast Guard at iba pa kong mga ahensya, no, yung Bureau of Fire Protection. Opo. Asek, hindi tayo tsak kung makapagtataas po ng mga babala. Yan naman ang sinasabi ng Pag-asa. Depende pa kung sa paglapit nito ay kinakailangan po, no? Yung mga tinatawag natin na tropical cyclone wind signal. Pero siyempre, hindi lang po yung hangin, hindi lang yung bagyo. May habagat po. Ano po ba ang pwede nating maging basehan o babala para sa mga tao para makaiwas po sila? Kasi wala, doon sa mga lugar na binabanggit natin sa Eastern Seaboard, malayo sa bagyo yun pero may habagat Asek? Opo. So ang babantayan natin yung mga high-risk areas na susceptible sa flooding at saka landslides, no? Kasi ito po yung pwedeng mangyari sa atin. May mga malakas na pag-uulan na sustain yan, lalo na kung hatakin niya yung habagat dito sa Western Seaboard natin. Dito naman sa Northern Luzon, yun din, may kasamang hangin tayong binabantayan dyan, pati sa pag-uulan. So, titingnan natin yung epekto nito sa mga river tributaries natin kasi yung flash floods ang pinag-iingatan natin and yung landslide. So, kaya kailangan po talaga, ngayon pa lang, yung mga LGUs na meron pong identified na mga high-risk areas to landslide and flooding na binibigay naman natin, no? Nagbibigay tayo ng mga advisories through the MGB na magbantay na po tayo at yun nga, kung kailangan pong mag-conduct ng preemptive evacuation or early evacuation ay gagawin na po natin agad. At kung kinakailangan po, bukas magkakaalaman tayo kung may mga masususpending klase, Asek. Opo. Kasi bukas po or mamaya baka may signal na tayong itaas, no? Mamayang gabi, earliest Pag-asa,
hanggang bukas po. So lalo na sa Northern Luzon. At ito nga ang isang babantayan natin kasi yung habagat, wala pong signal na tinataas dyan. Ang binabantayan natin yung rainfall o yung accumulated rainfall na binabantayan natin. So kailangan po talaga 24/7 yung ating pagmomonitor at paghahanda dito. Sige po. Asek, salamat po sa panahon at sana'y maging handa tayong lahat. Kaugnay dito kasi hindi lang ito typhoon, super typhoon pa pala ito plus habagat pa, Asek. Opo, Melo, talagang kailangan po tayo maghanda at ito nga, heightened monitoring at kailangan po lahat ng mga avenues wherein we can issue yung ating mga advisories. I welcome po yan na makatulong po sa atin, lalo na yung ating mga media partners and yung ating mga social media platforms na pwede po tayong makakuha ng mga informasyon doon. Sige Pero po. dapat tama at siguradong informasyon, hindi po yung mga maling news po. Opo, sige po. Asek, salamat po. Good morning po sa inyo. Yes, Melo, maraming salamat din at magandang umaga. Si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense.